Tawagin niyo na lang po akong Jose at ito ay nangyari sa akin nung high school pa ako. Nakatira ako sa isang maliit na baryo sa probinsya. Simple lang ang buhay namin doon, pero laging may mga kwento ng kababalaghan na kinatatakutan ng mga bata at matatanda. Isang gabi, naglalakad ako pauwi mula sa bahay ng kaibigan ko. Madilim na at ang tanging ilaw lamang ay galing sa mumunting lampara na hawak ko. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Naisip kong gamitin ang isang shortcut na hindi ko karaniwang dinaraanan. Narinig ko kasing mas mabilis daw makarating sa bahay doon, kaya naisip kong subukan para makauwi agad. Habang naglalakad ako sa makipot na daan, may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Tumingin ako, pero walang tao. Bumilis ang tibok ng puso ko at naramdaman kong bumigat ang aking mga hakbang. Sinubukan kong huwag magpanik, pero naroon pa rin ang kaba. Sa pagliko ko sa isang madilim na sulok, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Para bang may humihinga sa likuran ko. Napalunok ako at pinilit huwag mag-isip ng masama. Pero hindi ko mapigilang bumilis ang aking mga hakbang. Bigla na lang may narinig akong boses. Isang malamig na boses na pabulong na nagsasabing, "Jose, bumalik ka." Kinilabutan ako. Wala akong ibang naririnig kundi ang mga yabag ko at ang pabulong na boses. Napalingon ako muli at sa pagkakataong ito, nakita ko siya. Isang babae na nakasuot ng puting damit na tila lumulutang sa hangin. Ang kanyang mga mata ay malalalim at itim, walang buhay. Mabilis akong tumakbo, hindi na ako lumingon pa. Pakiramdam ko'y habol niya ako, naririnig ko pa rin ang kanyang mga boses. "Bumalik ka, Jose," patuloy na ulit-ulit niyang sinasabi. Sa takot, sinundan ko ang sinabi ng boses at bumalik sa direksyon kung saan ako nanggaling. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa marating ko ang aming bahay. Pagpasok ko, mabilis kong sinara ang pinto at isinara ang lahat ng bintana. Hingal na hingal ako at nanginginig. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko, pero nanatili ang takot. Kinuwento ko sa aking mga magulang ang nangyari, pero hindi sila nagulat. Sinabi nilang may multo nga raw sa lugar na iyon. Isang babae na namatay sa aksidente maraming taon na ang nakalipas. Lagi raw itong nagpapakita sa mga taong naglalakad mag-isa sa gabi. Kinabukasan, bumungad sa balita ang isang nakakagimbal na pangyayari. Isang truck ang nawalan ng preno at sumalpok sa isang grupo ng mga bahay sa direksyon ng kalsadang dapat sana'y tinahak ko. Maraming nasaktan at may ilang nasawi. Napagtanto ko na kung hindi ako bumalik noong gabing yon dahil sa babala ng multo, malamang nasa daan ako noong mangyari ang aksidente. Simula noon, hindi na ako lumalabas ng bahay kapag gabi na. Ang takot na naramdaman ko noong gabing iyon ay hindi na nawala. Laging nasa isipan ko ang malamig na boses at ang mga mata ng babaeng multo. Hanggang ngayon, sa tuwing dumadaan ako sa lugar na iyon, kahit sa araw, nararamdaman ko pa rin ang kanyang presensya na para bang naghihintay lamang siya sa dilim, handang magbigay babala sa sino mang nangangailangan.